So, Minto pyramid format. So, ito raw yung form ng communication na kung saan writing or conveying information in a pyramid format. Ibig sabihin, yung pinaka-key message mo muna, and then susuplayan mo na lang ng evidence yung iyong kumbaga, para siyang yung pyramid, yung di ba sa pyramid, ang is yung tuktok, di ba? So, kung ano yung message mo, key messages mo, and then yung sa habang pababa, kino-convey mo na, kumbaga hinihimay mo na yung sa itaas. So, sinasabi rin dito sa Minto pyramid principle na kung po pwedeng malesen yung meetings, kumbaga magmi-meeting na lang kayo pagka kailangan, yung magmi-meet kayo as a whole kung kinakailangan, pero kung yung mga information na pwede namang i-disseminate sa kanila na pwede nilang mabasa na hindi na kailangan ng meetings gawin. Kumbaga, if they can have access to vital information without a meeting, mas maganda. At magmi-meeting na lang kung talagang kinakailangan. So, doon din sa kino-convey din ng Minto principle kung worth it ba na mahaba o maigsi yung isang meeting o yung isang communication. So, yun. Kasi sa article na nabasa natin yung sa meetings, di ba? Yung paggamit ng wiki, yung paggamit ng ganito, yung paggamit ng technology to lessen meetings para ma-convey yung mga information. Kasi, meron namang nangyayari na dapat sa meeting pag-usapan, pero hindi sa meeting na pag-uusapan. Meron naman, hindi dapat pag-usapan sa meeting, merong sa meeting dapat pag-usapan pero hindi na pag-uusapan. Pero hindi meeting yon, nag-meet lang kayo, quick meet up, and then doon na pag-usapan. Parang pangit, di ba? So, yun. Ibig sabihin, kung pyramid nga naman yun, mas organized. So, sa letter ko rin siguro, pag gagawa kong letter kay Cap, gagawa kong letter kay pasakan ko na lang ng information. And then, lagyan ko ng attachment. Kaya siguro kasi may preba, may attachment ako. Pero susubukan ko na i-detail as much as possible yung information para mas tumibay yung attachment na ilalagay ko. Ma-apply ko nga ito. So, yun lang po.